Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong pinakamainit na cryptocurrencies na dapat po nating tutukan ngayong linggo. At yan po ay sina Pi Network, Cetus Protocol at saka si Optimism. Habang ang buong crypto market ay tila nawawalan ng lakas, ang tatlong project na ito ay nananatiling matatag at interesting para sa mga traders at saka investors. Kaya alamin po natin kung bakit sila naging sentro ng atensyon, ano ang mga risk o panganib at oportunidad na kanilang dala. At syempre, kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, lapit lamang po natin para mas makita natin at mas mabasa natin ng malinaw yung balitang ito. Ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang crypto.news. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa market ngayon. Ayan, si Bitcoin muna ay, ayan, dito muna tayo kay Bitcoin. Kamakailan lang ay umabot po siya sa kanyang record high na halos $112,000. At siya po ay bumaba na ngayon sa presyong $107,000. Ibig sabihin ay humina na naman ang momentum ng buong market or crypto market. Ang total market cap ng lahat ng coins ay lahat po ng coins sa ilalim po ng CoinGecko ay bumagsak sa $3.49 trillion. Sa kabila ng pagbaba ng market, may ilang crypto pa rin ang nagpapakita ng kakaibang galaw. Kaya't narito ang mga dapat nating bantayan ngayong linggo kung saan ay sina Pi Network, Cetus at saka Optimism. Ayan, simulan po natin kay Pi Network. Si Pi Network ay muling nasa spotlight ngayong linggo. At bakit? Dahil mahigit 70 million Pi tokens ang naka-schedule na mai-unlock na may kabuuang halagang $53 million. Karamihan po ng unlocks ay magaganap sa May 28. Ayan, May 26 po ngayon. Kaya napakalapit na po. At ayan kung saan ay meron pong 15.2 million coins ang papasok sa sirkulasyon. Para sa mga hindi pa pamilyar, si Pi Network ay sinimulan noong taong 2019 nina Ginoong Nicolas Cocales at saka Madam Ching Jiao Fan. Araw-araw po silang naglalabas ng bagong tokens at ayon po sa datos, aabot sa 261 million coins ang ilalabas ngayong June at saka 1.57 billion naman sa susunod na 12 buwan or 12 months. Pero tandaan po natin, kapag dumadami ang supply ng isang coin, natural po na bumababa ang presyo nito kung wala namang dagdag na demand. Kaya nga si Pi ay bumagsak mula sa monthly high na $1.66 pababa sa 0.77 na lamang ngayon. At may posibilidad pa itong bumaba sa 0.55 base po sa tinatawag na bearish flag pattern sa charts. Ayan. Ang masaklap pa ay bumagsak si Pi kahit na inannounce ng team ang Pi Network Ventures, isang $100 million fund na tutulungan ang mga startup na gagamit po ng Picoin. Bagamat maganda po ang layunin, nabigo ang mga developers na maglabas ng plano kung paano po mapapalista si Pi sa mga Tier 1 exchanges. Hindi rin po nila tinugunan ang issue ng centralization o yung pagiging kontrolado pa rin ng iilang tao ang bagong sistema. Kaya sa halip na tumaas ang presyo, lalo pang bumaba si Pi sa mababang presyo. Ayan, dito naman po tayo sa pangalawa kung saan ay si Cetus Protocol. Ayan, si Cetus Protocol ay ang pinakamahalagang decentralized exchange sa loob ng Sui Network. Nitong nakarang linggo, naging laman siya ng mga balita matapos siyang ma-hack. Ninakaw ng hackers ang tokens na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Mabuti na lang, agad nilang na-freeze ang halos $162 million na halaga bago po ito tuluyang mailipat ng mga hacker. Sa ngayon ay hinihintay ng community kung maaprubahan ang isang on-chain vote para i-unlock ang frozen funds. Ang boto ay inaasahang magaganap ngayong linggo. Bukod po dyan ay sinusubukan din ng Cetus na makipag-ayos sa mga hacker sa pamamagitan po ng White Hat Settlement. Nag-alok din po sila ng $5 million bounty para matukoy at mahabol ang mga responsable.
Dahil sa pangyayaring ito, bumagsak po ang presyo ng SEAT token mula po sa presyong 0.2568 noong May 22 pababa sa 0.13, ang pinakamababa nitong halaga mula pa noong April 23. Kaya ang tanong ngayon, magkakaroon ba ng tiwala ang mga investor kay Cetus kung kahit security ay naging problema? Yan po ang dapat nating bantayan. Ayan, dito naman po tayo sa pangatlo, ang itong si Optimism. Yan, ano naman ang kalagayan nitong si Optimism? Ayan. Isa po siya sa mga top layer 2 networks na tumutulong sa Ethereum para bumilis at bumaba ang fees. Ngunit kahit ganoon, si OP token ay hindi po ligtas sa pagbagsak. Ngayong linggo ay maglalabas siya ng $23.4 million na halaga ng tokens. Katumbas po yan ng 1.88% ng total supply. Ito ay bahagi ng kanilang monthly unlock schedule. Sa ngayon ay bumaba na ang presyo ni OP or Optimism mula sa high na $2.77 noong nakarang taon pababa sa presyong 0.73 ngayon. Bukod pa dito ay nag-form din itong si Optimism ng tinatawag na ascending broadening wedge pattern na ayon po sa technical analysis ay isang bearish reversal pattern. Ibig sabihin ay may posibilidad pang bumaba pa ang kanyang presyo kung hindi po magbago ang takbo ng market. At ayan, pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Bilang mga Pinoy investors, importante na naiintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid ng mga project na ito. Sa kaso po ni Pi Network, marami sa atin ang nagmina ng Pi gamit lang ang ating cellphone. Pero kung patuloy na bumababa ang presyo nito habang dumadami ang supply, baka masaktan lang ang value ng ating naipon. Para naman kay Cetus, kung sakaling bumalik po ang tiwala ng community sa seguridad or security ng protocol, maaaring tumaas po ulit ang kanyang presyo. Pero kung mawalan po ng kumpiyansa ang mga tao, mas makakabuting umiwas muna o bantayan ng mabuti ang mga galaw. At pagdating naman po kay Optimism, bilang isang malaking layer 2 project, malaki ang role nito sa future ng Ethereum ecosystem. Pero kung patuloy po ang downtrend sa kanyang presyo, baka hindi rin ito maging magandang entry point sa ngayon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang tatlong crypto na ito ay interesting dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento at saka risk. Si Pi ay parang isang pangako na hindi pa rin natutupad. Ayan, hindi pa rin natutupad dahil wala pa rin siyang proper exchange listing. Si Cetus naman ay nagkakaroon ng krisis sa tiwala dahil sa security breach. Samantalang si Optimism ay tila tahimik pero unti-unting lumalambot ang kanyang presyo sa gitna ng regular token unlocks. Ang aral dito ay malinaw. Hindi po sapat na kilala ang isang coin o maraming user. Kailangan nating suriin ang tokenomics, security at development roadmap. Sa ganitong paraan, mas makakaiwas po tayo sa biglaang pagkalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.